Alright mga brad, welcome back dito naman sa ating panibagong video tutorial. So bali nakaraang video natin ay nag-wiring tayo ng basic wiring lang ng direct online. So direct online, ibig sabihin itong contactor na isa lang ang ginamit natin. So bali ngayon, dahil lang unang video natin ginawa ay di pa natin sinamahan ng pilot lamp yon. Pilot lamp. So ito yung sinasabing pilot lamp, yung mga ilaw na yan. Kaya ngayong araw ay ang gagawin natin ngayon ay magwawiring tayong direct online pero may kasama na siyang pilot lamp. Lalagyan natin siya ng ilaw. Tuturo ko sa inyo kung paano i-attach dito yung pilot lamp. So backlasing ko muna ang mga ito para tulad ng dati masundan nyo pa rin yung step by step ng pagwawiring ng mga contactor na ito para mas madaling masundan. So pagbabaklasin ko muna ito para masimula natin sa una para ayan, madaling masundan. So ito hindi na natin babaklasin kasi common na sa atin ito, line 1 tsaka line 2. So natin yung babaklasin yan. At ito yung magiging line 1 natin, kulay itim. Ayan. Wala pa rin tayong pintail pen para makagawa ng diagram na susundan natin. Kaya pasensya na muna kayo ngayon sa mga nakakapanood sa atin dahil hindi pa ako nakakabili ng pintail pen. So, unang step magagawin natin ay padadaanin muna natin ito. So, marami nga pala, tulad ng sinabi kong nakaraan, maraming paraan ng pag-wiring nito. Tulad ko, una ko siya nilalagay sa overload relay ito sa 9596. So ang iba naman sa huling step nila nilalagay yung overload relay. Ginagawa yan ng mga talagang bihasa na dito sa wiring ng motor control. So ngayon, padadaanin mo natin siya dito sa overload relay na 95. Yan. Pasok sa 95. Kalabas sa 96. Yan. Paglabas sa 96. So, ito yung stop natin. Kulay red. Naka-organize na siya. Hanapin na lang natin yung terminal niya dito. So, ito yung may normally close na contact. So, ito, momentary switch natin. Lagay natin dyan sa unang terminal ng ating stop push button. Patawid dito sa start natin. Yan, start itong kulay green. Yan, di ata masyado kita. Yan. Dito sa start natin, hanapin lang natin yung terminal niya. Ito, normally open na symbol. So, ganito lang, jump lang natin dahil malapit na lang to kasi organized na nga ito. Yan. Jump natin siya dito. Punta dito sa start natin. Yan. Yan. Ilapit natin yung camera para yan. Yan. Unang terminal ng start. Paglabas o pangalawang terminal ng start ay papunta na ito dun sa ating A1 sa coil ng ating contactor. Ayan, ito yung A1 ng ating contactor. Ayan, ito yung A1 ng ating contactor sa ibabaw ng ating contactor. Ayan. Ito yung A1 ng magnetic coil. Ayan. So, dito sa ito, andyan na yung ating line 2. So, may line 2 tayo dito, kulay blue. Lalagay na natin yan dyan. Yan. So, yan. Pwede na yan gagana. Gagana na yan. Kaso, jog nga lang. Tulad ng pinakita ko ng nakaraang video natin. Jog muna siya. Ibig sabihin ng jog, gagana siya pag pinindot mo at dinainan mo o long press mo.
tuloy-tuloy yung gana niya. Tapos binitawan mo, matay na naman siya kasi wala siyang holding coil. So ngayon lalagyan natin siya ng holding coil. Kukuha tayo sa unang terminal ng ating start dito. Unang terminal ng ating start. Yan, huwag yan sa pangalawang terminal ng ating start. Dito. Sa una, papunta naman dun sa ating normally open na auxiliary contact. Yan. Ito may level na normally open 44 at sa kabila niyan ay normally open 43. Kaya nga pala sa mga hindi pa familiar sa mga level ng contactor, pag 3, 4, halimbawa 30, 43, 44 o nagsisimula sa 3, 4, ibig sabihin yan ay kadalasan yan ay normally open. Kapag halimbawa 31, 32 o kaya 21, 22 nagsisimula sa 1 and 2, ibig sabihin naman yan ay normally papunta na dito sa ating auxiliary contact na normally open na may level na 43 tsaka 44. So, bali doon sa mga hindi pa familiar sa level ng contactor, kapag ang level ay nagsisimula sa 3, katapusan ay 4, halimbawa tulad nito 43, 44, ibig sabihin yan ay normally open. Kapag ang level naman ay 21, 22, o kaya 31, 32, basta nagsisimula sa 1, magtatapos sa 2, ibig sabihin naman yan ay normally close. So, naipasok na natin siya dito sa unang terminal ng ating auxiliary contact na normally open. So, dito naman siya lalabas sa pangalawang terminal. Yan. Dahil pumasok tayo din sa 44, lalabas tayo dito sa 43. Yan. Ayan. So, bali itong itong dulo ng galing sa auxiliary natin, ilalagay natin siya dito sa A1. Isasama natin sa wire na ito dahil papunta ito dun sa A1. Ayan, sasama natin ito dito. Ayan, mahalaga na may holding coil yung ating control o itong magnetic contactor nga natin dahil kapag in-start natin dito, pag walang holding coil yan, ay pag binitawan naman natin, mamamatay na siya. Pero pag may holding coil siya, in-start natin dyan, binitawan natin, tuloy-tuloy pa dyan yung paggana ng ating contactor. Ayan. Ayan. So, ito na. Pwede na natin siya subukan. So, subukan na natin siya ng wala pang pilot lamp. So, start ko muna. Taas natin tong circuit breaker natin. Ayun, nakataas na. Start natin.